Dear Mr. Dagi, magandang araw po sa inyo at syempre sa inyo po Mr. Dagit at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po dahil napili ninyo ang aking kwento na ibahagi sa inyong channel. Magandang araw po sa inyong lahat at gusto ko lamang pong ikwento sa inyo ang lahat na nangyari sa buhay ko. Bago po ako mag-umpisa, gusto ko lamang sabihin na isa lamang po akong matandang lalaki na matagal nang nagtatago ng isang kwentong hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malimutan, Mr. Dagi. Ako po si Ernesto at ngayon po ay 72 taong gulang na po ako. Siguro marami na po akong pinagdaanan sa buhay, Mr. Dagi. Naranasan kong maging magsasaka, mangingisda, karpintero at maging kargador sa palengke. Pero sa lahat ng sakit na naranasan ko, wala na sigurong masasakit pa sa pagkawala ng isang taong pinakamamahal ko. Mr. Dagit, kung may isang bagay akong pinangahawakan sa buhay ko noon, iyon ay ang aking apo. Ang pangalan niya ay Ben. 10 taong gulang lamang siya noon, Mr. Dagit, maitim ang balat at payat. Lagi siyang nakangiti at palatawa. At kahit mahirap kami noon, pakaramdam ko noon, napakayaman ko dahil kasama ko siya, Mr. Dagi. Namatay ang anak kong babae nang manganak siya sa kanya, Mr. Dagi. Samantalang ang kanyang ama naman ay iniwan siya at hindi na muling nagpakita pa. Kaya mula pagkabata ay ako na ang naging nanay at tatay niya, Mr. Dagi. Ako ang nagpakain, ako ang nagpapaligo at ako ang naghahatid sa paaralan. Ako rin ang naghihintay sa kanya tuwing uwian. Sa isang maliit na kubo sa gilid ng bukirin kami nakatira, Mr. Dagi. Mahirap ang buhay at minsan isang beses lang kami kumakain sa isang araw. Pero hindi kailanman nagreklamo ang apo ko, Mr. Dagi. Lolo, wag po kayong mag-alala. Kapag nakatapos po ako, iaahon ko po kayo sa hirap. Ikaw talaga, apo. Palagi mo nalang sinasabi yan. Nagtitiwala ako sa iyo. At naway maabot mo lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Kahit hindi mo na ako isipin. Gusto ko lang hindi mo maranasan kung ano nararanasan natin ngayon. Lolo, paglaki ko po, gusto ko po kayong bilhan ng magandang bahay. Yung hindi katulad dito na parang pag-iba na yung bahay natin. Tuwing maririnig ko yun, Mr. Dagit, para ba akong binubunutan ng tinik sa dibdib. Dahil alam kong kahit bata pa siya, naiintindihan niya na ang hirap ng buhay. Isang hapon, Mr. Dagit, habang nagpapahinga kami sa ilalim ng mangga, may nakita kaming maliit na ibon. Nahulog ito mula sa pugad at halos wala ng buhay. Basang-basa ang ibon na yon dahil sa ulan, Mr. Dagit. Lolo, tingnan niyo po, may nahulog na ibon. Ay, oo nga no. Naku po, mukhang nilalamig siya at nanginginig siya. Agad na napasigaw noon si Ben dahil sa nakita niya. Maingat niya itong pinulot at napakaliit ng ibon na yon, Mr. Dagi. Halos sa tansya ko, Mr. Dagi, ay kasyang-kasya lang sa palad. Parang wala ng pag-asa nang tingnan ko siya. Ngunit ayaw itong sukuan ng apo ko. Lolo, kawawa naman po siya. Iligtas po natin siya. Ay kaya nga, apo, kawawa naman siya. Napangiti ako sa kanya. Sige, apo, susubukan nating tulungan siya, ha, sa abot na makakaya natin. At doon, Mr. Dagit, nagsimula ang lahat. Gumawa kami ng maliit na kulungan gamit ang lumang kawayan. Pinakain namin ito at pinainom at inalagaan. Araw-araw at linggo-linggo, buwan-buwan, lumipas ang mga panahon. Lumaki ang ibon at napakaganda ng balahibo nito, Mr. Dagi.
Sa ikinagulat ko pa, Mr. Dagit, ay matalino rin siya. Kapag tinatawag ni Ben ay agad na lumalapit. Kapag pinapakawalan ay bumabalik din agad. Para na itong isa pang miyembro ng pamilya namin, Mr. Dagit. Tinawag namin siyang Kiko. Minsan nga ay natatawa na lang ako kapag nakikita ko silang dalawa. Magkasama sa pagkain, magkasama sa paglalakad, magkasama sa bukid at para bang magkapatid na sila. Lolo? Oh, Apo, ano yon? Kapag matanda na po si Kiko, sana po hindi niya tayo iwan. Mahal na mahal ko po itong ibon na ito. Napatawa ako sa sinabi niya. Paano mo naman nasabing iiwan ka niya? Kasi po, baka po umalis siya kapag matanda na siya. Mahal na mahal ko po siya at panigurado kong mahal niya rin tayo. Natahimik ako at pagkatapos ay ngumiti sa kanya. Tama ka, Apo. Mahal tayo ng ibon na yan, kaya bakit naman niya tayo iiwan? Sana nga po hindi niya tayo iwan. Mr. Dagit, hindi ko po lubos na maisip noon na darating ang araw na ang simpleng ibong yon ang magiging susi sa pinakamalaking himala sa buhay ko. Habang lumalaki si Ben, lalo rin siyang naging mabait. Kapag may matandang nahihirapang magbuhat ay tumutulong siya. Kapag may batang walang baon ay hinahati niya ang pagkain niya. Minsan pa nga ay nagalit ako sa kanya dahil ang tanghalian niya ay ibinigay niya sa kaklase niyang gutom. Ano ba naman ito, Ben? Pinapabaunan kita para makakain ka at hindi ka magutom. Bakit mo naman ibinigay doon sa kaklase mo? Ikaw tuloy itong walang makain. Ngumiti lang siya sa akin, Mr. Dagit. Lolo, alam ko po na kailangan nyo ng kaklase ko. Ako po, gutom lang ako. Pero siya, gutom na gutom. Sabi po, di ba? Kailangan tulungan ang mas nangangailangan ng tulong. Mas gusto ko po siyang tulungan kaysa tulungan yung sarili ko. Dahil sa sinabi niyang yon, Mr. Dagit, ay agad akong napaluha. At marahil ay yun ay dahil kung paano ko siya pinalaki. Doon ko nakita kung gaano siyang kabuti, Mr. Dagit. Sumalit isang gabi habang kumakain kami ng tuyo at kanin, nawala ng kuryente sa buong barangay. Malakas ang ulan, malakas din ang hangin. Narinig namin ang pagaspas ng bubong at parang anumang oras ay lilipa rin ito. Lumapit si Ben sa akin, Mr. Dagit. Lolo, natatakot po ako. Ano po nangyayari? Huwag ka mag-alala, Apo. Nandito lang ako. Hindi tayo mapapaano. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Niyakap niya rin ako na mahigpit noon, Mr. Dagit, at sa gabing yon, hindi ko alam na unti-unti nang lumalapit ang pinakamadilim na yugto ng aming buhay. Kinabukasan ay maagang umalis si Ben papunta sa paaralan. Katulad ng dati, bit-bit ang lumang bag, may baong pandesal at may ngiti sa labi. Bago siya umalis ay kumaway pa siya sa akin. Lolo, aalis na po ako. Siya, sige, mag-iingat ka. At wag mo nang ipamimigay yung baon mo, ha? Opo, pag-uwi ko po, tutulungan ko po kayo maglinis ng bukid. Tumango ako sa kanya at tumiti. Siya, sige, Apo, mag-iingat ka. Ngumisi siya sa akin at iyon ang huling beses na nakita ko siyang masaya. Dahil pagsapit ng gabi, hindi na siya umuwi, Mr. Dagit. Isang bagay na ipinagtaka ko dahil maaga naman palagi siyang umuwi, Mr. Dagit. Pero sa pagkakataong ito, para bang bigla na lamang siya naglaho nang wala akong ideya kung saan siya napunta. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting bumibigat ang pakaramdam ko, Mr. Dagit. Alas 6, alas 7, alas 8, wala pa rin siya, Mr. Dagit. Paulit-ulit akong lumalabas sa bahay upang tingnan kung paparating na siya. Tinitingnan ko ang daan kung saan siya madalas na dumadaan.
Umaasang may makikita akong maliit na anino niya papalapit. Umaasang maririnig ko ang pamilyar niyang sigaw. "Lolo, nandito na po ako." Pero ang sigaw na yon hindi ko narinig, Mr. Dagi. Tahimik lamang ang paligid at tanging mga kuliglig lamang ang maririnig. At ang mas malakas na tibok ng puso ko noon ang siya pang sumasapaw sa katahimikan. Nagsimula na ako manginig, Mr. Dagit, at hindi ko na rin alam kung bakit nanlalamig na ang mga palad ko. Alam kong kinakabahan na ako ng mga panahon na yon. "Apo, nasaan ka na ba? Lumayo ka na ba talaga sa akin, Apo? Bakit hindi ka pa umuwi?" Paulit-ulit kong bulong at maya-maya ay kinuha ko ang lumang flashlight. Lumabas ako ng bahay at nagsimula akong maghanap, Mr. Dagi. Pinuntahan ko ang paaralan pero sarado na yon. Wala ng tao at pinuntahan ko ang bahay ng mga kaklase niya. Isa-isa ako nagtanong sa kanila. Magandang gabi po. Itatanong ko lamang po sana sa inyo kung nakita niyo si Ben. Alam ko po kasing kaklase siya ng anak ninyo." "Ay, naku po, Tate Ernesto. Ang totoo po niyan, hindi po talaga namin napansin si Ben. Pasensya na po. Hindi po namin alam kung nasasaan siya." Mr. Dagit, parang unti-unting gumuho ang mundo ko noon, Mr. Dagit. Nang gabing yon ay hindi na ako nakatulog pa. Nakaupo lamang ako sa labas ng bahay at nakatingin sa kalsada. Umaasang darating siya. Pero hindi siya dumating, Mr. Dagit. Kinabukasan, mas maaga pa sa sikat ng araw ay naglibot na ako. Buong barangay, sinabihan ko na rin, Mr. Dagit, dahil nawawala na siya. Buong maghapon, halos hindi na ako kumakain para lamang maghanap. Hindi rin ako nagpahinga upang hanapin siya, Mr. Dagit. Tanging isang bagay lang ang laman ng isip ko noon. Ang makita ang apo ko at lumipas pa ang isang araw, wala pa rin kahit ang anino niya. Lumipas ang 3 araw, wala pa rin, Mr. Dagit. Nagsimula nang tumulong ang mga kapitbahay, mga barangay at mga pulis. Naghalap sila sa bukirin, Mr. Dagit, sa ilog, sa kakahuyan, sa mga abandonadong bahay, pero wala talaga. Hindi ko ma-imagine noon, Mr. Dagit, kung nasaan na si Ben, ang aking apo. Parang bula siya na bigla na lamang naglaho. Na parang wala siyang iniwang bakas. At habang tumatagal, lalo akong kinakain ng takot, Mr. Dagit. Dahil alam kong hindi normal iyon. Hindi gagawin ni Ben ang umalis nang hindi nagpapaalam. Kilalang kilala ko ang apo ko, Mr. Dagit. Mahal niya ako at hindi niya ako iiwan ng basta-basta. Sa 5 araw ng pagkakawala niya, halos hindi na ako makatayo dahil sa panlulumo. Gabi-gabi at araw-araw akong umiiyak at kahit gutom parang hindi ko na nararamdaman, Mr. Dagit. Dahil sa bigat ng nararamdaman ko. Napaupo na lamang ako noon sa ilalim ng mangga habang umiiyak, Mr. Dagit. Sa parehong lugar kung saan madalas kaming magkwentuhan noon. Doon ako napaiyak at yung iyak na walang tunog, Mr. Dagit. Yung iyak na parang tagos na tagos sa puso ko. "Apo ko, nasaan ka na ba? Bakit hindi kita makita? Kahit isang beses lang, huwag mo naman akong iwan, oh." Napayuko ako noon at doon ko napansin si Kiko. Tahimik lamang itong nakatingin sa akin, Mr. Dagit. Siya yung ibon na inalagaan namin ng matagal. Para bang naiintindihan ito ang sakit na nararamdaman ko. Lumapit ito at dumapo sa balikat ko, Mr. Dagit. At marahang tumuka sa kamay ko. Parang sinasabing huwag ako mawala ng pag-asa. Hindi ko alam kung bakit, Mr. Dagit, pero sa mga sandaling yon, parang siya na lamang ang kasama ko. Parang siya na lamang ang natitirang alaala ni Ben. Mr. Dagit, sa pagkakataong yon, tiningnan ko ang ibon.
Para bang ipinapahiwatig niya na wag ako mawala ng pag-asa dahil makikita ko pa ang apo ko. Hinawakan ko siya at napaiyak ako. Kiko, parang awa mo na. Tulungan mo akong mahanap ang kaibigan nating si Ben. Yung apo ko, yun laging nagpapakain sa'yo. Nakatingin lamang ang ibon sa akin noon at para bang naiintindihan niya ang sinasabi ko. Mula noon ay naging kakaiba na ang kilos ni Kiko, Mr. Dagi. Hindi siya mapakali. Araw-araw ay lumilipad siya papunta sa may guba. Pagkatapos ay bumabalik. Minsan ay paulit-ulit niyang ginagawa iyon. Hindi ko pinansin sa umpisa, Mr. Dagit, dahil akala ko normal lang sa ibon ang mga gawain na iyon. Mr. Dagit, isa siyang ibon at natural na lumilipad siya. Pero habang lumilipas sa mga araw, mas lalo akong nagtaka, Mr. Dagit. Dahil pare-pareho ang direksyon na pinupuntahan niya. Pare-parehong bahagi ng kagubatan ang kanyang nililiparan. Parehong lugar at parehong may gusto siyang ipakita. Isang umaga habang pinapakain ko siya, bigla siyang lumipad at pagkatapos ay bumalik. Lumipad ulit at bumalik pa, balik sa akin. At bawat balik niya ay tila mas malakas ang kanyang pagaspas. Para bang may gusto siyang sabihin. Ano ba nangyayari sa'yo, Kiko? Kapag pinapakain kita, aalis ka saglit tapos babalik ka. Tapos aalis ka na naman at babalik ka. Ayos ka lang ba? Anong problema mo? Tumingin siya sa akin at pagkatapos ay lumipad muli. Ngunit hindi siya tuluyang umalis. Huminto siya sa isang puno at tila naghihintay. Doon ko unang naramdaman na may kakaiba, Mr. Dagi. Hindi ko alam kung bakit pero may bumulong sa isip ko. Sundan ko siya. Baka kasi may dahilan kung bakit ganoon ang kilos niya, Mr. Dagi. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil natatakot akong umasa. Natatandaan ko kasi na halos lahat na ng tao sa barangay ay hinanap ang apo ko. Kahit ang mga pulis ay nahirapan na rin sa paghahanap kay Ben. Natatakot ako na umasang may makikita ako kung susundan ko si Kiko. Natatakot akong masaktang muli. Natatakot akong umiyak muli, Mr. Dagi. Pagod na kasi akong umasa at sa tuwing may magsasabi na baka nakita nila si Ben, tatayo agad ako. Tatakbo agad ako. Pero sa dulo, mali pala sila. At sa bawat maling pag-asa, mas lalo akong nasasaktan, Mr. Dagi. Kaya binabaliwala ko muna si Kiko. Ngunit kinabukasan, mas naging kakaiba ang nangyari, Mr. Dagi. Maaga akong nagising at pagbukas ko ng pinto, nakita ko kaagad si Kiko. Nakaharap siya sa akin at parang hinihintay niya ako. Nang makita niya ako lumabas ay bigla siyang lumipad, Mr. Dagi. Huminto ulit sa isang puno at pagkatapos ay tumingin sa akin. At muling lumipad. Parang may itinuturo siya, Mr. Dagit, at parang may ipinapakita sa akin na hindi ko naman maunawaan. At nang hindi ako sumunod ay bumalik siya. Lumipad paikot sa akin at pagkatapos ay muli na naman nagtungo sa parehong direksyon. Doon na ako kinilabutan, Mr. Dagit. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko. Pero parang may nagsasabi sa puso ko, sumunod ka. Kaya kahit mahina na ang katawan ko, no, Mr. Dagit, kahit nanginginig ang tuhod ko, kinuha ko ang aking lumang tungkod at nagsimulang maglakad. Ngayong araw, muli akong aasa na makikita ko ang apo kong si Ben. Umiiyak pa ako noon habang naglalakad dahil sobrang miss na miss ko na ang apo ko. Kasunod ng ibon, matagal na naming inalagaan. Hindi ko alam noon na ang pagsunod kong yon ang magdadala sa akin sa pinakamalaking sekreto ng aking buhay. Ang isang katotohanang hindi ko kailanman matutuklasan sa buong buhay ko. Nagulat ako, Mr. Dagit, dahil habang sinusundan ko si Kiko, marami akong mga nakita na talaga namang ikinagulat ko.
Sa paglalakbay namin, mabagal ang bawat hakbang ko. Masakit ang aking mga tuhod pero patuloy ako sa paglalakad. Sa unahan ay si Kiko. Palipad-lipad lamang siya tumihinto sa mga sanga. Tumingi-tingin sa akin at pagkatapos ay muling lilipad. Parang sinisigurado niyang nakasunod ako sa kanya. Habang papalayo kami sa barangay, lalo akong kinabahan, Mr. Dagi. Dahil papunta kami sa bahagi ng kagubatan na bihira ng puntahan ng mga tao. Makapal ang mga damo at mataas ang mga puno, Mr. Dagi. At kakaunti lang ang mga dumadaan doon. Naalala ko pa ang sabi ng mga matatanda noon. Huwag kayong magpapagabi sa bahaging yon ng gubat. Madali kasing maligaw doon, Mr. Dagit, dahil sa sobrang lawak noon. Pero wala na akong pakialam noon sa kung anumang pwedeng mangyari sa akin. Isa lang ang mahalaga sa akin noon, Mr. Dagit. Ang makita kong muli ang apo kong si Ben. Kahit isang bakas lamang, Mr. Dagit, at kahit isang pahiwatig. Kahit anong makakapagsabi sa akin na buhay siya, sobrang saya ko na. Mahigit isang oras ako naglalakad noon at pawis na ako, Mr. Dagi. Hingal na hingal pero si Kiko patuloy pa rin siya sa paglikpad. Hanggang sa makarating kami sa isang bahagi ng kagubatan na hindi ko pa kailanman napupuntahan. Napatigil ako at tahimik na napakatahimik. Walang maririnig na tao doon, Mr. Dagit, at tanging hangin lamang na sumasayaw sa mga dahon. At doon, may nakita akong bagay na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Isang piraso ng tela. Lumang tela nakasabit sa isang tuyong sanga. Dahan-dahan ko itong nilapitan at nang mahawakan ko yon, nanlamig ang buong katawan ko, Mr. Dagit. Dahil kilala ko ang tela na yon. Bahagi yon ng uniforme ni Ben. Napaupo ako sa lupa, parang nanghihina ang aking mga tuhod. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot sa mga sandaling yon. Sa wakas ay may nakita rin akong koneksyon sa apo ko. Pero ibig sabihin din noon nakarating na siya sa lugar na yon. Apo! Nasaan ka na? Bakit ka napunta rito? Mahigpit kong niyakap ang kapirasong tela na yon, Mr. Dagi. At muling bumuhos ang luha ko. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Dahil si Kiko ay muli na namang lumipad. At tila gusto pa akong papuntahin sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Kaya pinunasan ko ang aking mga mata at tumayo. At ipinagpatuloy ang paglalakad. Habang lumalalim kami sa gubat, Mr. Dagit, may napansin akong kakaiba. May mga bakas ng yapak doon. Lumang yapak at halos nabura na ng panahon. Pero malinaw na may mga taong dumaan doon. At hindi lang isa, marami. Lalong bumigat ang dibdib ko noon, Mr. Dagit, at hindi ko maintindihan kung bakit. Pero parang may masamang nangyari sa lugar na yon. May kakaibang pakiramdam. Parang may lihim na matagal nang nakatago doon. Ilang minuto pa ang lumipas hanggang sa makarating kami sa isang maliit na bakanting bahagi ng kagubatan. At doon ay may nakita akong bagay na nagpahinto sa akin. Isang lumang kubo. Halos sira na, kinakalawang ang bubong at may mga halamang gumagapang sa mga dingding. Mukha itong matagal nang walang nakatira, Mr. Dagi. Pero habang nakatingin ako roon, may napansin akong kakaiba. May bakas ng bagong yapak sa harapan. Hindi ito mukhang matagal at parang kumakailan lamang. Dahan-dahan akong lumapit at nanginginig ang aking mga kamay. Hindi ko alam kung ano makikita ko sa loob, ngunit kailangan kong malaman. Para kay Ben, para sa apo ko. Tinulak ko ang pinto at bumukas naman ito agad. Umigit ito ng malakas dahil sa pagkakabukas at unti-unting bumukas. Madilim ang loob, Mr. Dagit, at mabaho at maalikabok. Halatagang matagal nang napabayaan. Ngunit habang iniikot ko ang tingin ko, may nakita akong bagay sa sulok. Isang lumang bag.
Dahan-dahan akong lumapit at nang makita ko ng malinaw parang tumigil ang mundo ko, Mr. Dagit. Dahil yon ang bag ni Ben. Ang bag na araw-araw niyang dala sa paaralan. Hindi ako nagkamali at kilalang kilala ko yon, Mr. Dagit. Ako mismo nagtahi sa sirang bahagi nito noon. Napaupo ako at napahagulgol na lamang at hindi ko na napigilan pang mapaiyak. Parang sabay-sabay na bumuhos ang lahat ng sakit na naramdaman ko. Apo, nasaan ka na ba? Kung nandito ka man sumagot ka naman. Pero katahimikan lamang ang bumubungad sa akin. Walang sagot, walang tinig, at walang bakas ng buhay. At habang umiiyak ako parang biglang nag-ingay si Kiko. Malakas, paulit-ulit at parang may nakita siya. Pagkatapos ay mabilis siyang lumipad palabas ng kubo at nagtungo sa likurang bahagi nito. Pinunasan ko agad ang aking mga mata at muli siyang sinundan. Hindi ko alam noon na nasa likod ng lumang kubong iyon naghihintay ang isang sikreto. Isang sikreto na magbabago sa lahat ng alam ko na tungkol sa pagkawala ng apo ko. Dahil Mr. Dagit, nagulat po ako sa aking nasaksihan. Natatakot ako noon dahil baka ang matuklasan ko ay isang bagay na hindi ko kayang tanggapin. Habang sinusundan ko si Kiko papunta sa likod ng lumang kubo, ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Para bang bawat hakbang ay may kasamang kaba. Para may naghihintay na katotohanang pilit kong iniiwasan. Pagdating ko sa likuran ng kubo, napansin kong mas masukal ang lugar. Mataas sa mga damo doon at may mga tuyong sanga. At may malaking puno sa gitna na maliit na may bakanting espasyo. Doon huminto si Kiko, Mr. Dagit. Paulit-ulit siyang dumapo sa lupa. Pagkatapos ay tumutuka. Muli at muli niyang tinuka ang lupa na yon. Noong una ay hindi ko maunawaan kung ano ang kanyang ipinapahiwatig. Ngunit habang tumatagal, tila may tinuturo siya. May partikular na bahagi ng lupa na ayaw niyang tigilan. Kiko, ano bang meron dyan? Kanina mo pang hinuhukay yan? Mahina kong tanong. Bigla siya nagingay at malakas kaysa dati. Pagkatapos ay nagsimula siya maghukay gamit ang kanyang mga paa. Napakunot ang noo ko noon at hindi yun normal. Hindi ko pa siya nakitang gumawa ng ganoon noon, Mr. Dagit. Para bang desperado siyang may ipakita sa akin. Lumapit ako at dahan-dahang nilinis ang paligid. May nakita akong kakaiba, Mr. Dagit. Parang may bahagi ng lupa na mas malambot kaysa sa iba. Parang minsan na itong nahukay at nanlamig ang katawan ko. Hindi ko alam kung bakit pero may masamang pakiramdam akong naramdaman. Kinuha ko ang isang tuyong sanga, Mr. Dagit, at nagsimula akong maghukay. Dahan-dahan, maingat at habang lumalalim ang hukay, lalo akong kinakabahan. Hanggang sa may tumama sa dulo ng sanga ko. Parang may matigas na bagay sa ilalim. Agad akong lumuhod at ginamit ang aking mga kamay at tinanggal ko ang lupa. Isa-isang hinawi ang mga yon at maya-maya, may lumitaw na maliit na bagay at isang lumang relo. Halos matabunan na ng putik. Ngunit nang makita ko yon, parang huminto ang paghinga ko, Mr. Dagit. Dahil kilala ko ang relong yon. Regalo ko kasi yon kay Ben na aking apo noong ika-10 kaarawan niya. Mura lamang yon at hindi naman mamahalin pero napakahalaga sa kanya. Araw-araw niya itong suot, Mr. Dagit, kahit natutulog. Hindi niya inaalis at napahawak ako sa dibdib ko. At muling pumatak ang mga luha ko. Apo, bakit nandito ito? Mahigpit kong hinawakan ng relo at parang iyon na lamang ang natitirang koneksyon ko sa kanya. Pero habang nakatingin ako roon, may napansin akong nakatiklop na papel sa ilalim ng relo. Agad ko itong kinuha. Basang-basa at halos punit na. Ngunit may bahagi pa rin na mababasa. Nanginginig ang mga kamay ko noon habang binubuksan ko yon, Mr. Dagit.
At nang mabasa ko ang nakasulat ay para bang bumalik ang lakas sa katawan ko. Dahil sulat kamay iyon ni Ben na aking apo. Lolo, kung makita mo ito, huwag kang mawala ng pag-asa. Sinubukan kong umuwi pero hindi ko nagawa. Natatakot ako, Lolo. Gusto kitang kasama dito. Wala akong kasama at natatakot ako sa ingay ng kagubatan na ito. Mr. Daggett, hindi ko na mabasa ang ibang bahagi dahil nilamo na ng luha ang mata ko. Dahil nabura na rin sa ulan ang sulat na yon. Ngunit sapat na yon, sapat para malaman kong napunta siya sa lugar na yon. At higit sa lahat, sapat para malaman kong buhay pa siya noong sinulat niya yon. Napayakap ako sa papel at umiiyak ng umiiyak. Hindi ko alam kung ilang minuto akong ganoon, Mr. Daggett. Hanggang sa muli kong marinig ang pagaspas ng pakpak ni Kiko. Pagtingala ko, nakita kong hindi pa rin siya tumitigil. Parang may gusto pa siyang ipakita. Pagkatapos ay muli na naman siyang tumuka sa lupa. Paulit-ulit, mas malakas at mas mabilis. Parang may hinahanap. At nang lumapit ako, napansin kong may nakakusling bagay sa ilalim ng mga tuyong dahon. Dahan-dahan ko yung hinawi at may nakita akong maliit na kwintas. Kwintas na gawa sa kahoy. Napakapamilyar noon, Mr. Daggett. Dahil si Ben mismo ang gumawa noon sa paaralan. At ibinigay niya yon sa akin, Mr. Daggett. Ngunit ilang buwan bago siya mawala ay ibinalik ko yon sa kanya. Sabi ko noon, ikaw na magsuot nito, apo. Mas bagay sa iyo ito. At ngayon nasa lupa na yon at sa gitna ng kagubatan pa. Sa likod ng isang abandonadong kubo. Lalong dumami ang tanong sa isip ko, ano ba talaga nangyari sa apo ko? Buhay pa kaya si Ben? Dahil doon, Mr. Daggett, sa mga pangyayaring yon, hindi po nakita namin ang apo ko. Hindi ko siya nakita doon sa gubat. Ang nakita ko lamang ay ang mga bagay na alam kong nanggaling siya doon. Pero ang katawan at ang aking mismong apo ay hindi ko natuklasan sa gubat na yon. Sobrang tagal ko pa nagiiyak doon at sigaw ako ng sigaw, Mr. Daggett. Sumasagi sa isip ko na baka wala na ang apo ko pero pinipigilan kong isipin yon. Ang gusto kong isipin ay buhay pa siya. Ang gusto kong isipin ay kaya pa niya. At ang gusto kong isipin, magkikita pa kaming muli. Kahit ang totoo, parang ang labo. Hanggang sa tinawag ko na nga si Kiko noon, Mr. Daggett, at pinadapo ko siya sa aking balika. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya muli pang lumipad at parang sinasabi niyang gusto na niyang umuwi. Napaiyak na lamang ako noon dahil kahit si Kiko, hindi niya alam kung nasaan ang aking apo. Makalipas ang ilang linggo, Mr. Daggett, nagising ako noon ng umaga nang biglang may ingay na nangyayari sa labas. Maraming mga tao ang nagkukwentuhan. Pagbukas ko ng pinto, Mr. Daggett, ay nakita ko doon si Kiko. Nakadapo sa balikat ng apo ko na si Ben. Apo! Ikaw na ba yan, apo? Saan ka nang galing? Lolo! Buti na lang po na kayo nakauwi ako. Apo, saan ka ba nang galing? Nag-iyakan noon ang mga kapitbahay, Mr. Daggett. Pati si Kapitan ay nandoon. Nakita po namin yung ibon kanina. Sobrang nag-iingay siya doon sa may barangay. Tapos, hindi namin alam kung ano gusto niya ipahiwatig. Kaya ang ginawa namin, sinundan namin siya. Tapos, dinala niya kami doon sa may gubat. Doon, naghanap kami kasama yung mga tauhan natin. At nakita namin doon si Ben. Kaso nga lang, sobrang payat niya ngayon at parang hindi siya nakakain ng ilang araw doon. Mabuti na lamang talaga dito sa alagaan yung ibon dahil nakita natin muli ang apo niyo. Lolo,
Natatakot po ako. Akala ko hindi na tayo magkikita. Akala ko din po. Akala ko hindi na tayo magkikita. Doon Mr. Dagit niyakap ko ng mahigpit ang aking apo. Habang si Kiko naman, sumampa sa ulo ko at para nagpapatawa. Habang nag-iiyakan niya kami noon Mr. Dagit ay bigla na lamang naiba ang mood ng mga tao dahil nagpapatawa si Kiko. Tinutuka-tuka niya ang ulo ko Mr. Dagit. Parang sinasabi niyang, "Lolo, napakahina mo. Napakahina mo dahil sumuko ka kagad. Ako na ibon lang. Hindi ako sumuko at naging positive lang ako." Kaya noon Mr. Dagit ipinagpasalamat ko na meron kaming Kiko sa buhay. Ang isang ibon na minsan na ring tinulungan namin. At ngayon, siya rin na naging dahilan upang makita ko ang matagal ko nang hinahanap na apo ko. Maraming nakaalam ng kwento namin Mr. Dagit at maraming nagpaabot ng tulong sa amin. Pati na rin ang aking apo na si Ben ay nakapag-aral ng libre dahil sa isang mayamang negosyante na sumagot noon. At lumipas pa maraming taon ay nakapagtapos siya ng pag-aaral at naging isang ganap na doktor Mr. Dagit. Ngayon, hindi na lamang siya ang aking apo Mr. Dagit. Siya na rin ang doktor ng buhay ko. At si Kiko, nandito pa rin sa amin Mr. Dagit. Hindi na nga lang nakatira sa puno, nakatira na rin sa isang mansyon. Maraming salamat po Mr. Dagit dahil binasa rin niyo ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng kadagit na nakaabot sa huling bahagi ng kwentong ito. At syempre mga kadagit, sa mga gusto pa po ng mga ganitong klase ng kwento, mag-subscribe, hit na rin ang notification bell at syempre mag-like at mag-comment. Akin yang babasahin at pupusuan. Yun lamang po itong muli ang Dagit TV. Nagpapaalam. Peace out.